and lifesaver ng isang Zhang Fei. Kung may Zhang Fei, mag-exist din yung Haya. Kanina pa talagang binibitawan yung Haya. Automatic yung Zhang Fei, pwede manakaw, pwede din mawala sa team fight. So pwede mag-mirror actually. Actually nakakasabaw. Ultimate battle ang gusto ng mga teams natin, showing how strong the Philippine representatives could be sa ating mga world stage moving forward. Muli po ako si OSX, ako si Chantel at si Bibimbap. Bakit? Sabi mo, ako si OSX, ako si Chantel. Ay, Chantel, si Loris. Anong oras na rin Anong eh? oras na rin kasi, tumatama na po aming mga passive at Oo tumama nga. po habang nag-iiba ang ating ceiling dito. Ayan na nga. Ito na nga. I-todo mo na ang ating suspense music dahil malalaman na natin ang posibleng picking ng dalawang team na to. Okay, so parang expectin natin na probably makita din tayo ng Dharma actually. Diba, ang dami mga heroes na binanggit natin kanina. Oh, yun. Kahit yung ano natin. Oo nga eh. Hindi lang tayo. Hindi lang tayo, kaya mo din yan. Kaya mo yan, boss. Ayan. Ang coach ng Blacklist, guys, ayan, Coach TG. Yan, si Coach TG yan. Okay lang yan. We understand. We're on the same page. Huwag kayong mag-alala. Sabi na kanina, Dharma. Ayan. No mirror for the clash lane. Pay. Makakakita ba tayo ng pay para dito sa game natin? Save kaya din na maghahaya. Or makikita natin si Mai. Pwede, no? Pwede yung Marcia Roni, lalo pa naging close yun. Yung Mine Dragon kanina. Ayan na nga, lumabas na nga si Kuya Pay. Ayan, pares Tamay na naka-pay. Pay is back. Double pay in this series. Napangiti yung dalawang players natin dito from TNT and Blacklist International. Haya as well. Uy! Woo! That's a double. Double haya. Parang may mabibigyan na talaga ng house tour. Pili ko ano to? Arlie Azar. Imagine mo na dalawang Haya. Biglang nag-house tour silang dalawa. Eh. Oo, Sila dalawa sila na lang. Mag-house tour tayong Ano dalawa. may itsura na no? Pag silang dalawa. Oh! Double! told you! Triple! So ang bago pa lang para dito sa or Ayun, magkaiba. nagbago. Nagbago. Okay. Nagiba. Okay, interesting. Akala ko ang maglalapo is sila impressive. Pero, knowing impressive, TG! Uy. Money for us. Di ba ganun? Kaya ako nag-knock eh. Oo. But anyway, nga pala. Yung U1 kanina na nagpa-flash. Oo, Yeah. parang matama yung donut. Ayan, binigyan na tayo ng donut. Yan. Nangyari na. Maraming salamat. Nangyari na po ang aming na-manifest today. Uy, galing sa akin yung donut ah. Maraming sa'yo sa- ba galing Huwag yung ka na donut? manghingi ng donut sa akin. Sa'yo galing to? Oo. Galing sa kanya dahil inabot una sa kanya. okay. Tapos inabot din sa atin. Pero well, it's also a form of giving na galing sa kamay ni Bibi. Give love on Chris- playoff day. Playoffs day. Magulat ko kung si Jose Marichan biglang lumabas dito. Biglang kumanta ng Christmas na eh, no? Ko. Ganito talaga pag umaabot ng pag-ultimate battle. Sutulan at dalamhati pero na kanino ba ang huling halakhak? From may lapu-lapu ni Chaz, ang pwedeng i-maximize dito ng Blacklist International is yung passive ng Refart Datu. Eto na. Final game Sure na to ha? para sa ating dalawang teams. Sure na to. Sure na to na ito yun na yung last game. It's- Welcome to the ultimate... Akala ko sabihin mo ko dun. Welcome to the ultimate... Battle! At all mid muna para sa side ng TNT. Samantalang nonchalant lang. Ito si Shaura no, matapos mag-clear doon sa gitna. Sabi natin ka lang, may tapahuho na ako. Although wala palang Guan Yu no, na lumabas. Kanina yung binanggit natin, very crucial din talaga kung paano pagaganahin ang isang Guan Yu. And napaka-importante dito nung ano natin, nung laning, in terms of pokes though, parang mas madali makapag-poke for U1 and E. O yan na, ayun na yung sinasabi natin. Donut! Na, Oo. Sa dulong-dulo ng donut, tatamaan si Kuya Chaz. Pero kagaya na binagit natin, in terms of early pokes, mas magiging madali yon with this U1 and even Audin. Dahil na rin doon sa area of effect na kaya nila ibitaw in terms of skills. Ito na nga ang ating pwedeng ma-expect. Wala pang level 4 yung dalawang kaya na ito. Nagkaunahan lang sa pwedeng makakuha ng Sprite. Ay na, may unang ikot na ang gagawin ng... Uy, na-disrupt! Na-disrupt nga. Hindi makaka-uikot muna si Shauran at Nako. pinagpapalo ng Chamiwan. Unang dugo para sa TNT samantalang prolonged team fight. Andyan na ibang miyembro ng Blacklist pero mukhang hindi na sila mag-i-engage. Alam mo parang actually bait nga, I think, for TNT Tropang Alab. Parang, or actually kahit hindi pala bait, regardless kung ano mangyari, para mananalo sila pagdating doon sa Winnable. team fight. Oo. Winnable yung current situation. And 1.3k goal lead para dito sa TNT Tropang Alab. And in terms of the difference para doon sa junglers, very minimal lang naman.
mas nauna lang makapag-build dito ng boot si Kuya Shauran. And So- ang maganda rin tingnan dito, si Azar, binuuna mismo yung boots. Kasi nakapag-double lane siya, no? Habang nangyayari yun, unti-unting umangat yung TNT. Dahil nabigyan yung taas, pumunta sa mid, ito si Azar, nakalinis siya ng linya doon, knowing na walang miyembro ng Blacklist. Okay, so nagkaroon lang force out ng ng mga movements right now. At this point in time, mukhang TNT ay gustong ituloy lang ang nasimulan nilang pressure dito. Habang bumisita, ngayon ang Blacklist International, mukhang si Vanay ang magiging point of interest in terms of the pressure na pwede na simulan sa clash lane. Oh, so tahimik muna ulit yung pinaka-game natin. So sinabi natin na oh, okay! Sinimula Pumasok. na nga. Ayun na! Nakuha na ni Shai dito si Just Chi. Binigyan ng house tour. For a team fight. House tour doon, pero I think makakatakas pa rin dito ang mga players habang tatamaan pa doon. At sakto knock-up na play dito ni Drago si Shai. And makakabawi ang Blacklist International. Bait. Parang medyo pilit din yung nangyari na pag-ultimate kanina para dito kay Shai. Gandang timing ni Chaz. Raging Sea, hinintay lang talaga na makalabas doon si Just Chi. At doon, nagkaroon ng possible pressure habang may nangyayaring ganap doon sa baba. Si Chami1 sustain pa rin sa taas. 2v1 ang nangyayari dito. Parang kinakait lang siya dito para mapalapit kay Shauran. Samantalang Chami medyo napag-iiwanan din sa level 6 na si Vayne. Mag-6 na si Chami. Pero dalawang miyembro yan ng TNT. Pinapasunggap lang nila. Ito nga, Fatih, para nga naman mapalalim dun sa taas. Oh, tsaka pansin nyo, maaga din talaga nag-group up dito yung Blacklist International para just in case. Pwede nilang sagasaan din yung TNT tropang alab. Or if ever man na meron mga players dito from TNT na pwede bigyan, ay bibigyan. So dun sa may farm lane natin, nauna din na mag-level 6 si Azar. So ano lang muna, Alphalicious na muna kahit parang high intensity yung laban natin. Crucial talaga yung mga setups. And speaking of setups, Lumubog? lumubog na dito si Impressive. Ibig sabihin, pagdating dun sa may Tyrant, ay hindi available para sa tropang alab. Ito na Malaking naman, information pino-force yun. na naman ng Blacklist International sa ulti nila dito. Wala silang information kung nasaan si Shai at hindi na lumapit ang TNT sa pag-contest ng objective na yon. Mukhang yun din talaga yung shot call nila, no? Kasi habang nangyayari yun, naglinis lang naman ng wave sa taas si Shauran. So, given that unang tyrant lang naman yun, hindi worth it kung buhay niyo yung mawawala. Huwag lang yung mga ganyan senaryo. Oo. Nakuha na nga si Impressive at ayan na nga. Si Kuya Dragon taking down Impressive sabay alis. Habang doon sa may top lane ay hindi muna magkakaroon ng movement. Actually si Chami1 ay teleport din just in case na magkaroon pa ng longer team fight. And Blacklist International slowly but surely building that momentum. Nakabuild na rin dito ng Venomous staff and even, Venomous staff dito si Kuya Dragon. So most probably masira nila dito yung bottom lane. Yung top lane naman, may efforts from Shauran and even Cross-map Vayne. to. Oh, cross-map muna. Kailangan Cross-map to. mapantay. Kailangan mapantay ang laban. Habang pinantay nila ang Torre from top to bottom, ang tanong, dediretso ba ang TNT dito para makakuha ng wave? Open na isang objective. Mukhang hindi mag- nila pipilitin. Hindi Hindi mo- rin nila pipilitin. Yun yung naging problema nila nung last series. Forcing out the possible scenarios na pwede nilang tapusin. But for Blacklist International, they're being patient. Napakaganda ng disiplina ginagawa nila dito. Pinapareact nila una ang TNT. Uy, At nakikita natin ang scenarios. Ayaw din ang mga ganun. Uy! Ay, nag-flash Revealed. out na nga. revealed din yung Nakita position ni ka Shai doon, no? agad. Napakahirap kung bababad siya. Knowing na level 7, tapos yung kikidnapin mo na si Just Chi, level 10. So parang nag-welcome ka na sa hukay mo. Mahirap talaga pag ganun yung current situation. Spot. May information Kita na si Vanessa dyan. walang flash si Shai. So medyo napipigilan dahil yung typical na U1, very aggressive na impressive. So maganda yung nagiging pwesto dito ni Chaz. Nagkakaroon ng space dito para kila Golden Kite. So again, nag-aantayan lang yung ating dalawang teams at Blacklist International. Ito yung tempo na meron sila Riverside na hold din dito ng mga players. And makakasira pa nga ng Torre sabay diretso Overlord. Galing ng disrupt na ginawa nila doon. I think napakaganda ng lalim ng minions na yon. Hindi nakalapit si Vayne or si Shauran sa objective na nakuha ng Blacklist International. Slowly, pwede lang mabawi ang wave na sinubukang i-capital ng TNT dito. Meanwhile, mid lane, pwede magkaroon ng point of contention on this wave. Clear lang muna. No commitment to any possible kill. Goal charts, just una. Napapansin niyo rin na ilang beses nako-commit ni Impressive yung Unending Sorrow Yeah. para isalba yung sarili niya. So walang nagiging saving grace ang TNT. Malaking ultimate para magsimula na naman ng ragasa ang Blacklist International Radiance.
Nag-flash in si Azar para lang maabot yung mga membro ng Blacklist pero hindi pa naman tumitiim. Ngayon, binigyan siya ng house tour. Lumipad yung Dragon doon sa loob ng Moonscape Mirage. At habang nangyayari yun, yung pay ng TNT Tropang Alab ay nandun na sa may top lane. Si Kuya Azar dito makakakuha ng kill pero may 4 na players dun sa may bottom lane at dediretso pa nga. Nagamit na ulit dito yung ultimate ni Impressive at dire-diretso lang Shaura, no, ang tumidiretso Blacklist din. International. Shaura sa Meron na taas. silang Dragon. Paunahan na lang yata to para sa Aray! dalawang kupunan. Shaura sa Another taas. player down para sa TNT Tropang Alab at sira na rin yung high ground tower dito sa may bottom lane. Didiretso ba? Ay! Hoy! Sabi ni Shauran, sadlit! Anong sino nag-call nito? Magbe-bear-series na sila dito. 1v1 yung dalawang pay. And again, Shauran versus Just G. May makukuha si Vayne sa may bantay baba pero hindi yun yung main game. has slain an enemy. What? Pahabaan na lang ng pise ang magiging istorya dito sa ating dalawang teams. Who would have thought na paunahan, base race na lang pala ang magiging istorya nito. But because of that, no, Na yun. for Blacklist International, nasiraan din sila ng Torre dun sa may top lane. Kailangan nilang bantayan if ever na meron mag-split push. TNT Tropang Alab, yun yung yun yung pwede nilang pang salat eh. I think tama ka dito. Dalawang lane na yung pilay eh. I think dalawang high ground on these two teams. Wala na madami nang pwedeng malito dito. Kung ano pwedeng mauna. Pero buti na lang nag-react yung dala. Pinareact lang talaga ni Shaura na mag-recall from Blacklist International habang nagko-continuously create sila ng dalawang waves from the top bottom as well. Aray! May laban pala mangyayari. Naipit ang ating tour guide. Wala muna si Dragon for now. Samantalang yung ibang membro ng Blacklist, chumatsani lang doon sa may bandang gilid. Yung mga donut ni Impressive ay kumakasa na. Pero hindi pa rin magiging sapat para mabaliktad ng TNT. Sakit na rin dito na ni Kuya Azar. Oo. Ayun o. Pero Golden Double. Guide, by the way, pinakamataas sa damage department. Okay, nakapronta ngayon ang mga players ng TNT. Again, wala si Dragon, so pwede na ipilit na makasira na to. Dito sa Aray! middle lane. Pero pang stun, para dito kay Impressive. Uy, Para uy! pilitan Muntik na yun! na umatras si Kuya Sorry! Chad. May dalawang wave sa Successfully baba. masisira na rin. Ay! Yung may middle lane habang doon sa may bandang Gedli. Si Justin nasa dinidilig nasa house sila. tour. Ang dami naman nangyayari. Dinidilig May sila. wave pa doon sa may bottom lane. Uy! Pero Ang daming ultimo, ganap. wala mga players dito ng Blacklist. There's gonna be a killing spree naman para dito kay Chami 1. Wala nag-recall! Pangatlong wave na yan, no? Kakapal na! Wala nag-recall sa TNT! Aray! Huy! Wala nag-recall! An enemy. Okay! Dinidelete din sila dito ni Chami 1. Lumipat na nga si Azar. Nakauwi naman si Shai. Hingang malalim para sa Far Nation! Hindi ko na alam kung ano mararamdaman din ng mga supporters dito kung sa titingin pero na-flash in. Ay! Chami 1 at eto na nga mapapatay nila si Azar. So -1 added for TNT Tropang Ala, Blacklist International. Ang strength nila ngayon is nakaangat din yung minion wave nila. And Chami 1 is on a roll. 4-1-3 KDA sa kanya Fatih. Grabe tong Blacklist International. Ang pinaka-advantage nila kanina, dalawang wave sa baba. TNT bumababad. Talagang na-entertain sila sa Tier 2 turret dito na gustong kunin sa Blacklist International. Yun yung pinaka-strength nila dito. Nagta-tunnel vision. Nagta-tunnel vision. Kontrolado ng Blacklist so kanina nilang mapa. Pero dalawang pilay na high ground turret ang pwede magkaroon ng possible pressure na pwedeng split push. Tinan mo yung pwesto dito ng TNT. Pwede pang maaga to ah. Binibait ba? Aabot kaya ang Blacklist International. Bibitawan na nga dito yung Tyrant. Si Shai dito, kalahati na lang buhay. Mapipita umatras. Ang mga players dito ng TNT, yung Dragon ay padadaanin doon sa may bottom lane. So paunahan na lang ito makasira ng base. Pares na naman ginagawa nila. Si Chaz, kamunti ka na. Okay, kalahati yung buhay niya. Disengage para dito sa Blacklist. Pero for TNT Tropang Alab, kailangan nila madepensaan yung possible push from Blacklist International. Grabe yun. 10 minutes mo lang, pero grabe naman tong Yung ano game kasi, natin. yung isa talagang high ground din na wala yung both of the teams pwedeng bumaliktad anytime. Yeah. Tignan mo, palitan lang sa gold jar, Just She Azar, Chami 1 Shauran. Grabe mag-keep up yung dalawang to. Alam nila dahil sa naging pressure ng dalawang lane. May dalawa silang sariling lifeline na pwedeng manipulate, pero on this, namumula sa kabila, namumula sa kabila. House to roulette! House tour na naman si Kuya Dragon, ay si Bane, ang nadala doon ni Dragon Press kasi may haya. Lumabas! Ito ating dalawang kupunan. At diretso alis para dito kay Bane. Restun from Impressive. So madedepensahan ba nila yung next na mga Dragons na dala dito ng Blacklist? Sakit na rin ni Azar. Sakit. Ang sakit. Well, to be fair, second sa goal department si Kuya Azar. Kaya as expected, para dito sa side ng TNT at Tropang Alab. At parang tug of war, yun nakikita natin. An intense tug of war actually kasi kanina Blacklist International yung paabante pero baliktad ang nagiging sitwasyon ngayon. TNT Tropang Alab nakapwesto din sa Tyrant. Aabot ba? Initiation! Ang Blacklist International successfully makukuha yan ni Shauran. Sabay disengage para sa ating dalawang kupunan. Habang si Chaz naman nakuha dito ni Shai. Inaabangan nila dito kung magse-setup ba na another play pero hahayaan muna habang yung mga Dragon na naman
Dalawa yan, ha? Oo, pero madedepensa. Okay lang ata, either mukhang way. calculated din ng TNT. Alam nila kung ano pwede mangyari dito. May wave na kailangan i-clear. Ayan na umakit na rin on the rank sa damage. Just she and Chami 1. Si Azar nag-iisa for TNT. Iba yung naging sistema ni Impressive dito on the first game. Kasama siya sa top 3. Iba yung sitwasyon sa isang ultimate battle. Pero now, kailangan nilang tingnan kung anong pinakabutas. Mas malalim yung tono na nakuha ng Blacklist compared to their own defenses. Napapakagat din ng Blacklist yung likes of TNT na Yeah. ilang beses nila naiiwan yung flow ng wave, magkabilang panic, top and bottom lane, which is not a good thing dahil maaaring isang clash lang, Yeah. pwedeng pugak gaming yung baba, knowing na may pay din ang Blacklist. Oh, tsaka maganda dito sa Blacklist, yung nasiraan nila na high ground tower, 3 tore pa nila. Oo. yung buhay doon. So, kaya pipili din ng TNT Tropang Alab na somehow makuha din yung tier 1. Pero ang target naman ngayon ng Blue Blacklist, team has ay nako, destroyed paunahan a na lang tower. talaga makasira to ng base for Oo, both. Ayun, talagang gusto hinahabol. na nila makuha is another high ground tower. Pumipwesto. May information ngayon. Okay, si Dragon na may kita na nila. Sino pa Ay! makuha dito? May pila na mag-flash out. Yun na! Okay, nagamit na rin dito yung ultimate. Impressive. Mawalan ng buhay. Meron lubog. Habang doon si Chance, ginamit na rin yung flash. At sakto nakuha na si Azar. I repeat, Azar is down na habang nakangat. Yung minion wave doon sa may top lane. Si Dragon! Dragon dito walang buhay. Pero si Shauran. Si Shauran na nakuha nila. Make it a double kill. Para dito kay Golden Kite. 3 players down on the side of TNT. Nandito si Bonen. Even Impressive para dumepensa. Pero nandito na ang Blacklist International. Open na ngayon ang base. Nag-iisa na lang si Panay. Laban sa isa. Open na ang Crystal. At hindi pinauwi si Impressive. Pero ngayon, makakahinga muna ng malalim ang TNT dahil meron pang ilang tore na dapat paktasin ang Blacklist. Pero yun yung mga skirmishes na sabi natin, hindi po pwedeng ma-afford ng TNT. Nako, wala na ring isang high ground na lang ang naiwan para kay TNT. 2.1. I think the lead actually would still not make sense kung habang mahaba yung laban, bumabawi rin ng TNT. Pero ngayon, kailangan ayusin ng TNT yung wave na sinashove all throughout the top to bottom lanes at yung nagiging point of nila. Ito yung pinaka-weak point na nasa laban na to. Magko-commit pa sila sa clash or mag-clear pa sila ng dalawang wave na nangyayari sa mapa. Tsaka na dito for TNT Tropang Alab, kailangan iwasan nila na ma-reveal kung saan nakapwesto si Azar. Kasi nakita mo yung disengage after that kill against Azar. Same goes with the Blacklist International. Really have to commit yung mga high users natin for both. Kasi yung Moonscape Mirage nila nagagamit dito either defensive or offensive. Kung sino na lang merong kit for that, why not? Okay? Nagparamdam lang si Kuya Chaz. So napupush back ang mga players ngayon ng TNT. Meron silang bit-bit na Dragon all throughout this succeeding minutes of the game. So for TNT, Tropang Alab, kailangan gamitin nila lahat ng kanilang pang-depensa against Blacklist. Hindi po pwede yung basta-basta may kukunin ka lang dahil ngayon, sobrang tindi na ng pwersa ngayon ng Blacklist International. Wala na mga Dragon so far. Pwede huminga in a matter of 5 seconds dahil si Mama D kasama pa yung mga maliliit na Drakes and all against the odds ngayon ng TNT. High pressure TNT, hawak na hawak nila ang bola ng best of Uy, 7 na ito. lumubog na. Na si Impressive. Okay, may Cancel yung Raging Sea. nagamit na rin. Oy, yung damage! Mini bomb! Ay na nga si Shaura dito, dediretso na. Habang si Chami 1 makikita. Okay, hahabol. Ang Blacklist International mapapaatras. Si Shauran, kailangan depensa ng TNT yung mga Dragon na nagmamarcha doon sa kanilang pagdepensa. And Blacklist International, unang pupwesto doon sa Tyrant. Wala si Chaz, pero for TNT, ipipilit ba nila? Aabot pa sila? Mukhang hindi na dahil masisecure na yan Ang ng mabilis. Blacklist. Si Azar lang talaga ngayon yung may damage laban sa dalawang players ng Blacklist International. Dito sila nagkukulang in terms of the follow-up. Kailangan ng matindi ang setup. May flash pa rin naman ang Dharma na ito. Pwede magkaroon pa rin. May spike pile na rin pala on this situation na pwede pang mabalik na doon na setup. Open for TNT to take this opportunity pero kailangan talaga i-clear muna yung lane sa taas tsaka sa baba. Ito yung nagiging sinok nila every time Blacklist attempts to force them down to a team fight. Oo. Same thing. Kaya ganun na lang din ginawa dito ni Azar. Focus muna, nag-clear ng wave sa baba. And a good thing din doon sa may bandang itaas. At naputulak na rin ang minion yung gitna. Okay Pero na. ngayon, si Impressive, tinatangke yung mga damage. Even Shauran, mukhang pwedeng hindi nila abutan ng bukas. Ayan na, nakita ka na nila si Shauran. Aray ko po! 2 players on sa side ng TNT at umaarangkada. Ngayon ang mga players na Blacklist. Shai is the only player left. At mukhang this is it sa hinaba-haba na naging laban natin ngayong araw sa kwento ng Blacklist International at ng TNT Tropang Alab. Blacklist ang magwawangi. The heart
of a champion live. Mahaba ang patience at yung pagtindig mo din sa mga sitwasyon na feeling mo imposible at tinalo mo yon, dito ka mananalo sa Honor of Kings. Blacklist. Nangyari na ang nangyari. Yes. Tapos na ang laban. Tapos na Huwag rin. na natin pag-usapan ito. On the words of the team of Blacklist International, they still look forward to having a matchup sa Grand Finals with TNT Tropang Alab in the Grand Final. Ng Blacklist. And ating MVP for that game, walang iba kundi si Chami, one with that fatty. Ito, yung pinaka-X-Factor na hero for